Tawag sa pagsamba. Masiglang awitan ang tagapagligtas. Itong Diyos ni Jacob, awitang may galak. Tayo pong lahat, umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Atin pong awitin ang awit ng pagpupuri, Joy to the World. Tayo po'y manalangin. Pinupurit, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa araw na ito na iyong binigay sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasang pinagkaloob ninyo. Salamat po sa pagbabantay ninyo sa amin sa isang buong gabing nakalipas. Salamat po sa biyaya ninyo sa amin sa araw na ito. Naway patuloy po itong magbigay ng kalakasan at kasiglahan sa amin. Idinadalangin po namin ang aming mga gawain sa araw na ito. Kayo po mag-ingat at gumabay sa aming paglalakbay. Pangunahin niyo po kami sa aming mga gawain at kayo nawa ang aming maitaas at hindi ang aming mga sarili. Dinadalangin din po namin ang aming mga gawain sa panibagong isang linggong inyong ibibigay sa amin. Kayo pong patuloy na muna, gumabay at magpala sa amin. Patuloy niyo kaming pagalingin sa aming mga karamdaman. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang mga kandilang ito ay sumisimbolo sa ating Panginoong Hesus. Ang unang kandila ay sagisag na siya ang ating pag-asa. Ang ikalawang kandila ay sagisag na siya ang ating pag-ibig. Ang ikatlong kandila ay sagisag na siyang ating kagalakan. Tayo pong lahat, nawa o Diyos, ang kagalakang dulot ng iyong paglatal, ang mag-umapaw sa aming mga buhay, hanggang sa pangtanamin ang iyong pagliligtas. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayong muli ay naririto sa linggong ito upang mag-awitan at magpuri sa Panginoon sa ating pasasalamat sa Kanya. Maligayang Pasko sa ating lahat. Tayo po ay umawit ng
O come all ye faithful. O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye, to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him, Christ the Lord. Sing choirs of angels, singing exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, all glory in the highest. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him, Christ the Lord. Ye, Lord, we bring thee mornings every morning. Jesus, to thee all glory again. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him, Christ the Lord. Magpatuloy po tayo sa pag-awit. Muli po, mula po sa aming pamilya hanggang sa inyo. Maligayang Pasko! Kantahin po natin ang O Holy Night at gunitain po natin ang araw ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long may the world be
God's love for one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, the slave is born our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy, in grateful chorus praise we with all our hearts. We praise His holy name. Christ is the Lord. All praise His name forever. His love and glory were more proclaimed. His love and glory evermore Sagutang pagbasa. Nang lingapin tayo ng Panginoon at sa Siyon bumalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Dakila ang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasan. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-ani, masasaya't natutuwa. Tayo pong lahat, yaong mga magsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Luke chapter 2 verses 11 to 12. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. How I wish that I could have been there when the shepherds and the angels came to worship Him. What a joyful night it was in Bethlehem. How I wish that I could have been there. How I wish that I could have heard His cry and listened to His mother sing a lullaby. As He lay there sleeping neath the starry sky. How I wish that I could have heard His
Ang pagbasa mula sa Lumang Tipan ay matatagpuan sa Isaias, Kabanata 61, mga talatang 1 hanggang 4 at mga talatang 8 hanggang 11. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh, ang mga paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa, upang pasayahin ang mga tumatangis sa Zion, kaligayahan sa halip na bigyan ng kapighatian, awit ng kagalakan sa halip na kalungkutan. Matutulad sila sa mga punong itinanim ni Yahweh na ginawa kung ano ang makatwiran, at maluluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginawa. Muli nilang itatayo ang mga sirang lungsod na napakatagal ng wasak at tupok. Ang sabi ni Yahweh, ako'y namumuhi sa kasalanan at pang-aalipin. Ang nais ko'y katarungan. Gagantimpalaan ko ang mga taong tapat sa akin. Walang hanggang tipan ang aking gagawin para sa kanila. Ang lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa. Ang mga anak nila'y sisikat sa gitna ng madla. Sino mang makakita sa kanila ay makikilalang sila ang aking bayang pinagpala. Buong puso akong nagagalak kay Yahweh. Dahil sa Diyos ako'y magpupuri sapagkat sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan at balabal ng katwiran. Gaya ng lalaking ikakasal na ang palamuti sa ulo'y magagandang bulaklak, gaya ng babaeng ikakasal na nakasuot ng mga alahas. Kung paanong sa lupa'y sumisibol ang halaman at sa hardin ay lumilitaw ang binhing itinanim. Ipapakita ng Panginoong Yahweh ang kanyang katwiran at papuri sa harap ng lahat ng bansa. Ang pagbasa sa Bagong Tipan ay matatagpuan sa unang aklat ng Tesalonika, Kabanata 5, talata 16 hanggang 24. Magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Atin pong pakinggan ang mensahe ng awit na magmumula sa Santos Family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you. With God would have us be a family always there to be strong and to win. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you. With God would have us be a family always there to be strong and to lean on.
other more in each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. May we always be to you, if God would have us be a family, always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you, with God would have us be a family, always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Happy Family Sunday! Atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig ng butil ng buhay na magmumula kay Reverendo Ralph Cruz. Purihin ang Panginoon. Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Advent, kung saan sama-sama nating ipinagdiriwang ang katotohanan na si Jesus ang ating kagalakan. Tunay na ang Christmas season is a joyful season. Amen. Mula pagkabata, sa mga bata hanggang sa matatanda, inaabangan. Gustong-gusto natin ang panahong ito. Ito yung panahon ng mga bonuses. Ito ang panahon ng maraming Christmas sales. Ito ang panahon ng maraming pagtitipon ng mga pamilya, mga kaibigan, mga mahal sa buhay nagsasama-sama. May mga masasarap na handa, regalo, aguinaldo. Talagang it is a joyful time of the year. Bagamat may mga pagkakataon na tila baga parang inaagaw, pilit na inaagaw ang kagalakan ng Kapaskuhan. Makikita natin dyan ay ang mga kadahilanan, karamdaman tulad ng COVID-19. Marami ang napektuhan. Ang kahirapan, ang mga problema tiisin, isama pa natin ang mga kasalanan na patuloy na pilit na umaagaw ng kagalakan natin. Pero mga kapatid, maling isipin na ang happiness at joy ay pareho. Ang happiness ay batay sa mga pangyayari. Kung ayon sa gusto natin ang mga pangyayari, happy tayo. Pero ang joy, ito isang relationship word. Parang pamilya. Mahirap ka man, wala ka man trabaho, may karamdaman ka man, nananatili, bahagi ka ng pamilya. Mananatili ang kagalakan.
sa bawat isang pinaghaharian ni Kristo. Kaya ang kagalakan ng Kapaskuhan ay hindi maaagaw. Ano man ang mangyari o kaganapan sa ating mga buhay. Mananatili ang kagalangang ito na dulot ni Kristo sa bawat isang pinaghaharian niya. Ito ang pahayag sa 3 Isayas. Kinakausap niya dito hindi ang mga bihag, kundi ang mga pinabalik na mula sa pagkatapon. At ipinapahayag niya ang magandang balita ng Diyos upang maghari sa kanila ang ganap na kagalakan dahil lulubusin ng Diyos ang kanilang kalayaan at kaligtasan. Sabi sa Isaiah 61:1, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh sumasakin sapagkat ako'y kanyang hinirang, sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita. Sino ang lingkod ng Diyos na nagsasabing sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos na siya'y isinugo upang dalhin ang magandang balita ng pagdiligtas. Sabi sa Isaiah 42:1, sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos kong kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Kung isipin natin, ito rin ang mga talata na kinote ni Jesus. Matatagpuan natin ito sa Lucas 4:18-19. Ang sabi, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagdiligtas ng Panginoon. At kung ating ipagpapatuloy sa talata 21, sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Ito ang nagbibigay liwanag sa ating katanungan na ang Espiritu ng Diyos ay ibinuhos sa kanyang lingkod na pinili. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ang Mesyas, ang isinugo upang magdulot ng kaligtasan at kagalakan. Without Christ, there is no true joy. Sa umagang ito, 3 katotohanan. Sa kagalakan ng Kapaskuhan, ang nais ng Panginoon na ipaalala sa atin. Una, ang kagalakan ng pagdiligtas. Mula sa talata 2, sa unang bahagi, sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagdiligtas ni Yahweh. Ang pagliligtas ng Diyos, ang ating kagalakan. Si Jesus ay isinugo upang iligtas ang lahat. Kagalakan ng pagliligtas ang dapat nating tiyakin sa ating mga buhay. Sa panahon ng paghahanda ng Advent, tingnan natin ang ating mga puso. Meron ba tayong kagalakang kaloob ni Jesus? Kagalakan ng kanyang pagdiligtas. Upang nang sa ganon mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng kanyang pagdatal, lubos ang kasiyahan, hindi lamang natin, kundi ng Diyos na mayakda nito. Sabi sa awit 51:12, ang galak na dulot ng iyong pagdiligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Sinabi ito ni Haring David after niyang magkasala. Siya'y nahulog sa pagkakasala kay Bathsheba. Alim ni David ang kaugnayan ng kagalakan sa kaligtasan. There is no true joy without salvation, and there is no true salvation without joy. Kaya sabi sa Lucas 2,
Talata 10 hanggang 11. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Nakita natin, ang kagalakan ay bunga ng kaligtasan. Ito ang magandang balita na pagparito ng ating Panginoon. Ang dulot ay kagalakan sa bawat puso, sa bawat tahanan na kanyang paghaharian. Sa bawat kikilalang si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ikalawa, ang katotohanan tungkol sa kagalakan ng pagpapala. Sabi sa ikalawang bahagi ng talata 9, sino mang makakita sa kanila ay makikilalang sila ang aking bayang pinagpala. Bayang pinagpala ng Diyos. Na-imagine po ba natin ang katotohanan ito, mga kapatid? Ibig sabihin, kapuna-puna, kapansin-pansin, hindi maitatago ang pagpapala ng Diyos. Kapag ang isang tao ay pinagpala ng Diyos, hindi maikakaila, hindi maikukubli. Makikita at makikita, magmamanifest sa kanyang buhay. Mahayag ang kagalakan at kapayapaan. Hindi lang ito tungkol sa kasaganaan dahil maraming nananagana na walang kapayapaan. At ang pagpapalang ito ay hindi lamang material. Maraming aspetong. Sabi nga sa Santiago 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. So hindi lang material blessing, maging ang karunungan, ang kalusugan, at ang marami pang bagay, mabubuti at magagandang bagay. Mga kapatid, ang patuloy na ibubuhos sa bawat isa sa atin ng ating Diyos. Kaya sabi nga, hindi maikukubli. Ito'y kapansin-pansin. Makikita mo ang isang taong pinagpapala ng Diyos. Punong-puno siya ng kagalakan. Yun bang napapaawit sa labis na kagalakan na taglay ng kanyang puso. Kung titingnan natin ang mga binasa natin sa aklat ng Isaias, mga ilang pagpapala ang sabi, pagagalingin ng mga sugatang puso. Ang mga bihag at bilanggo, palalayain. Wala nang aalipin. Ang lahat ay magiging malaya. Aalipin ang nagduluksa, pasasayahin ang mga nalulungkot, at ipahayag na sila'y gagantimpalaan ng Diyos. Ang bawat isang tapat sa Panginoon. Dito natin makikita na napakaraming dulot ang Diyos. Hindi lamang sa kasalukuyan, kundi meron pa siyang naghihintay na gantimpala sa bawat isang mananatiling tapat. Ay awit ng kagalakan sa halip na kalungkutan. Kaya ito yung ating inaawit sa panahon ng Kapaskuhan. Patuloy nating inihahayag ang labis nating kagalakan sa pagdatal ni Kristong Panginoon. Dahil kahit maraming problema, tandaan natin, mas marami pa rin ang dahilan na tayo dapat mangagalak at magdiwang. Ang pagpapala na dulot ni Kristo ay higit sa mga pangangailangan at suliranin ng ating mga buhay. At ang ikatlo, ang kagalakan ng pagpupuri. Sabi sa unang bahagi ng talata 10, buong puso akong nagagalak kay Yahweh. Dahil sa Diyos ako'y magpupuri, sapagkat sinuotan niya ako
ng damit ng kaligtasan at balabal ng katuwiran. Purihin ang Panginoon, ang bawat isang kumikilala sa Diyos, ang bawat isang nananabik sa kanyang muling pagparito, magpuri sa Panginoon. Amen? Sa kanyang mga ginawa at gagawin pa sa ating mga buhay. Magalak tayo sa kanyang pagliligtas. Magalak tayo sa masaganang pagpapala. At marapat lamang na tayo ay magalak sa ating pagpupuri sa Diyos na nagbigay sa atin ng bagong buhay at ng lahat ng magaganda at mabubuting bagay. Kagalakan ng pagpupuri ay naiyahayag sa ating walang humpay na pasasalamat. Sabi nga sa unang Tesalonica 5:16-18, magalak kayo lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Lagi nating ipadama sa Diyos, mga kapatid, ang ating kagalakan sa Panginoong Hesus. Ngayong Kapaskuhan at sa lahat ng panahon, maghari nawa sa atin ang kagalakan mula kay Jesucristo. Naalala ko yung kwento tungkol sa maglolo. Sabi ng apo, Lo, magbuo po tayo ng giant puzzle. So, kinuha nila yung 1,000 pieces na puzzle. Binuhos ng lolo at inayos niya yung box dahil naroon yung picture ng kanilang bubuuin. Para makitang lagi yung picture nang sa ganon ay madali nilang mabuo. Napansin ni lolo na ang apo niya ay hindi tumitingin sa picture. Hindi rin ito nagsisimula sa dulo. Basta kung ano yung kanyang makuha, hahanapin niya kung saan. Tapos titingin siya kay lolo at ngingiti. Dito napansin ni lolo ang pagkakaiba nila. Ang goal ni lolo, mabuo yung puzzle. Ang goal ng apo, mag-enjoy sa presensya ng kanyang lolo. Sana sa bawat araw, magalak tayo sa presensya ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Dahil ang katotohanan, kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa iyo. Sa pangalan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Atin pong awitin ang awit ng pasasalamat, Come to the Savior.
Diyos naming Ama, nagpapasalamat po kami sa kagalakan na dulot ng iyong pagdatal sa aming mga buhay. Mananatili ang kagalakan namin sa Panginoon, sapagkat ikaw ang aming kaligtasan, ikaw ang dudulot sa amin ng mga pagpapala sa buhay na to at sa buhay na darating. At ang aming pagpupuri at pagkapasalamat na may laging mahayag sa iyo, Panginoon. Tulungan at turuan niyo kaming laging maging bukas, Panginoon, na lumapit ng may pagpupuri at pagkapasalamat. Salamat po. Dakilang Diyos, sa umagang ito sa kalayaan ng pagsamba, patuloy po namin dinadalangin, hipuin at pagpalain yung bawat isa sa amin, lalong higit ang mga may karamdaman. Dinadalangin namin si Tita Vicky Angeles, pagalingin niyo po, busin niyo po ang kanyang kagalingan. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, si Tatay Maeng. Ikaw po ang patuloy na kumilos, yumakap, magpala sa kanyang maging sinanay. Bless niyo po, Panginoon, si Tita Ronnie. Ganyan din sila nanay nurse. Pagpalain niyo ang aming mga magulang, ang mga senior citizen. Kayo po ang patuloy na lumingap sa kanila, Panginoon. Araw at gabi, masdan niyo po at pagpalain ang kanilang buhay. Bless niyo po, Panginoon, si Nikki. Bigyan niyo po ng kapayapaan, ano man yung nagkokos, Panginoon, ng contraction. Dalangin namin, kilusan niyo po. Ligtas niyo po si Nikki at ang kanyang baby, Panginoon. At tulungan niyo po sila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Dalangin namin ang malusog na baby, Panginoon, ang ipagkaloob niyo. Salamat po. Tumaasa rin kami, Panginoon, patuloy niyong i-bless, maging ang frozen shoulder ni Tidon at Nanay Ate Susan Salanga, pagpalain niyo po. Salamat, Panginoon, kayo pong humipo at magpagaling ng lubos. Ganyan din kay Jonah Carla, pagpalain niyo po siya, Panginoon. Ganyan din ang kanyang pamilya, patuloy niyo po silang buklurin ng pag-ibig, pagkakais at pagkapala. Salamat po. Bless niyo rin po, Panginoon, si Tita Presi Rodriguez. Tulungan niyo po siya, Panginoon, sa lahat ng kanyang mga tiisin, sa lahat ng kanyang karamdaman, hipuin at pagalingin niyo po. Abutin niyo po siya ng iyong mapagpagaling na kamay. Maranasan niya, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Bibigay ng kabaguhan sa kanyang kondisyon, Panginoon. Patuloy niyo siyang ibangon, may panibagong lakas at kalusugan. Ganun din si Johan Santos. Tulungan niyo po siya at makita, madama niya, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong pagkilo sa lahat ng kanyang pangangailangan. Bless niyo rin po, Panginoon, si Tiloida at Kenoli. Pagpalain niyo po ang kanilang karamdaman. Maasa kami na ikaw ang patuloy na magbibigay sa kanila ng kagalingan. Dadalangin din namin, Panginoon, si Anay Conchita Marcelo. Pagpalain niyo po ang lahat ng kanyang karamdaman. Samahan niyo po siya araw at gabi, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na maramdaman niya, Panginoon, na kasama niya at patuloy na magpala sa kanyang buhay. Bless niyo rin po, Panginoon, si Nanay Josefia de Jesus. Bless niyo po ang kanyang asawa, si Tatay Eliseo. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, kagalingan sa kanilang karamdaman. Ganyan din si Nanay Edna, Panginoon. Ano man po kanyang karamdaman, pangangailangan, patuloy mo pong kilusan, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Bless niyo po ang aming mga buhay, Panginoon. Maging si Roslyn Paraiso, dinadalangin namin. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na lumingap sa bawat isa sa amin. Bless niyo rin po, dakilang Diyos, ang aming bansa, ang aming mga leaders, maging sa aming mga komunidad. Patuloy po namin pinagpapasalamat sa iyo ang kanilang paglilingkod. Patuloy niyo po silang tulungan, Panginoon. Madama nilang kagalakan sa paglilingkod sa iyo at sa kapwa. Bless niyo po ang kanilang mga plano. Alinsunod sa iyong kalooban, magkaroon nawa ng katuparan. Pagpalain yung kanilang mga pamilya. Gayon din, Panginoon, patuloy naming dinadalangin ang mga leaders ng aming church, Panginoon. Pagpalain niyo po mula sa aming mga obispo. Ikaw ang Diyos ang maglagay ng takot, ang kalooban mong patuloy na masunod at mahayag sa aming buhay at paglilingkod. Salamat po. Gamitin niyo, maitili, Panginoon, ang iyong mga iglesia, Panginoon, ang iyong katawan. Dalangin namin, Lord, ang bawat kaanib ay patuloy na maghayag ng iyong kadakilaan. At ang kagalakan namin sa iyo, Panginoon, ang lagi naming maipahayag at maibahagi sa iba. Sa ikaliligtas, kanilang mga buhay at sa patuloy na paglilingkod ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Bless niyo po ang mga nagdiriwan ng kaarawan. Patuloy niyo po silang pagpalain. Patuloy niyo pong tugunin ang kanilang mga dalangin. Salamat po.
Bless nyo rin po ang aming mga anak, ang mga nagsisipag-aral, Panginoon. Tulungan nyo po sila. Maabot nila ang kanilang pangarap. Umaasa kami na patuloy nyo silang pagpapalain upang maging pagpapala hindi lamang sa kanilang tahanan, kundi maging sa iglesia at sa marami na ilalapit mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na maghari at ang kagalakang mula sa iyo ang mag-umapaw sa aming mga buhay hanggang sa iyong muling pagparito. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon tanggapin natin ang pagkapala ng ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Mamuhay tayong puspos ng kagalakan sa patuloy na paghahari ng Diyos sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Atin pong batiin ang mga may kaarawan sa linggong ito. December 15, Carmenita Dinco at Evelyn Hison. December 16, Roswin Ramos. December 18, Billy Joyce Aquino, Rosemary Chu at Cindy Hison. Ganon din po batiin natin ang magdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Bukas po, December 14, Ariel at Ara Quintana. Sa December 19 po, Edwin at Grace Hilario at James and Janet Villaverde. Ang atin pong midweek service ay ginaganap tuwing Miyerkules alas 7 po ng gabi via Zoom. Hello, Southwest Shifters! Northwest Shifters! Batangas Shifters! UAE Shifters! And hello, PEC Shifters! Kami ang makakasama mo sa biggest plot twist ng iyong 2020. Desire mo ba maging disciple o mag-disciple? Yes! Gusto mo bang malaman kung paano ang relationship maging real relationship? Yes! Then be surprised because we have something very special just for you! This December 27 to 30, from Sunday to Wednesday, ay gaganapin ang ating Christmas Institute na pinamagatang The Big Shift! The best thing about our Christmas Institute ay online siya! This is the first ever online Christmas Institute. So, wala tayong excuse para hindi maka-attend ng CI. And this CI will be an exciting one dahil hindi lang ito PAC-wide CI, makakasama rin natin ang mga kabataan from the UAE. Yes, and we will be filled and be blessed by the message of our very own United Methodist pastors. We will talk about this generation and how the big shift affects each and every one of us. And also, we will get to know ourselves deeper and see the beauty of life
even in this time of pandemic. Gusto mo yon? Yes! And since maraming shift ang nangyari ngayong taon, I assure you guys, this is the shift that you don't wanna miss. Especially now na lahat tayo ay nag-shift na to digital and online world. Kaya what are you waiting for? Like the PAC Facebook page and subscribe to our official YouTube channel para naman updated ka sa magaganap para sa ating CI 2020. Stay connected and stay in love. See you on December 27 to 30 as we are excited to share this victory with you. See you, mga mga sisters! sisters!